Magandang araw. Ako po si Pastora Marivic Lijano Cruz at ito ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alamat kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan, dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay binigaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastora na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabot, Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitak sa kanya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. 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 Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan.
Yes. Salamat by Malayang Pilipino. Good morning sa inyong lahat. At isang maulan at malamig na gabi. Pati ang paa ko, ginigina sa Los Angeles. Yan. Live po tayo nagbabroadcast ngayon sa Bellflower, California. At syempre, itong araw na ito mga kasama po natin ang ating beauty queen, Pastora Marivic Lejano Cruz. Kaya lang kayo dyan, itong sequel ng ating Valentine's Day. Tungkol sa pag-ibig. Ayan. Dahil sa pag-ibig, tayo'y naloloko. Ayan. Hindi tayo, napapansin nyo, wala tayo doon sa kabilang setup natin kasi kanina tinatry ko, ayaw mag-broadcast. Tagal-tagal na. Ayaw pa rin mag-live siya. So, no choice. Dito ko ginawa. For the meantime. So, pagka minsan guys, hindi nyo minsan nakita nyo delay. Napapansin nyo delay. So, lipat lang kayo dito sa dalawa nating Facebook account. Ito yung ginagamit natin. Ito yung account kong personal kong account. So para lang maituloy natin yung ating program. But yung normal, ito yung sa kabila, yung ating iRadio Facebook account. But no matter what, same thing pa rin. Ano? Pero just in case in the future, gaya sabi ko, pag hindi pa ako nagbo-broadcast, itry nyo yung isa. Yung aking account dyan. Yan. Okay, medyo umpisa natin ng maaga. Aga. Si Papsi po kasi pagod. Naka almost 100 miles mahigit ang binahe ko ngayon, which is about how many kilometers? Parang Manila to Baguio ba? Parang ganun. Balikan. Hindi na ako sanay sa malalayong biyahe. Ay, nako. Kaya pagdating ko, uhugas ka palang pinggan. Ilang araw na lang. Alright, batiin natin mga viewers ngayon. Elaine Gonzalez, ang aking beautiful daughter. Isa sa mga aking beautiful daughter. And of course, sino na dyan? Si Buntet. Mary Grace C. Kabigting. Mga Kabigting sisters. At syempre, nandiyan ang ating Pastora Marivic. Yan ang ating speaker for tonight. Steady lang kayo dyan. Makikita nyo yung kanyang poster ads ngayon. Meron na siyang kasamang, anong tawag doon? Apam? May kasama siyang apam doon sa kanyang poster. And syempre yan, Rejoice Hortelia. Nag-birthday kahapon, di man lang nagpapansit kanton. Ayan na. Syempre, andyan din makasama natin Maridette Gamos, isa pa ang inaanak dyan. Ayan, and we have Pastor Sam. Pastor Sam! Basta ba dyan? Hindi mo ako sinamahan kagabi. Jocelyn Espena, and we have sino bang dito? Hirap talaga pag ikaw lang ang lahat gumagawa. Pati yung mouse ko nawawala. Saan napunta? Ayan, dito. Mel Cruz. At nalagpasan ko na yung iba. Lala Carmina. Attorney, hello dyan. Merry Christmas. Kongsi Pachay. Sakit likod ko. Ay, ang siyempre ang aking kumare. Angel Marty Rosales. Ni Hao. I think nasa Taiwan siya nga ata ngayon. Hello, Maricos. Anong ginagawa sa Taiwan? Sana all. Bakasyonista.
Okay yan. Paminsan-minsan kinailangan ng katawan natin yung pagre-relax para ano naman tayo, makaalis sa konting stress or yung ating kinagagalawan. Yan. And of course, we have, sino ba yun? Yun. Marigad Gamos, nabanggit ko na. Meron isa rito bago kanina eh. Hindi ko pansin ko sino yun. Sakit ko. Aha. Anyways, ayan. Bahala siya dyan. Papagod na ako. Nakauwi na si Kumare. Very good, very good. Bilis naman. Bilis naman ang bakasyon nyo doon sa Taiwan. Pero mahilig pala kayo. Meron kasi akong mga best friend dyan sa Taiwan. And next time kung pupunta tayo ng Taiwan, let me know. Sama tayo. At meron tayong matutuluyan dyan. Ayan. At meron tayong coaching na nag-drive. Tapos pupunta tayo doon sa mga kainan doon. Yung maraming street food. Street food ba tawag? Hindi naman street food tawag. Parang food town. Yan. Daming chibog doon, guys. Nakatatlong tindahan pa lang ako noon, busog na ako. Sinubukan ko yung siubao. Yung parang siopaw na may sabaw. Yun. Pag kinagat mo, hihigupin mo yung sabaw sa loob, parang lasang balot. Yung ganun kasarap yun, ano. And then yung rugamyen, rugamyen yung noodles nila, yung lasa parang peanut butter yung sauce niya na maanghang. At saka may mga gulay-gulay. Yun, sarap yun. At saka ano ba bouts yung siopaw. Sa kanila siopaw yan. Ayan. Mga paborito ni Pops yan doon. Ayan. Nakakadalawa, tatlong ano pa lang ako wala na. Hindi na ako pwede sa mga ganong kakain na. Ay, nako. Anyway, sama-sama tayo hanggang 12 o'clock tonight. Medyo dadalian natin ngayon ang ating broadcast para si Popsi ay makatulog. Actually, kanina nakatulog ako rito. Pagod talaga. Ayan. Aha. Ayan. Ang sabi niya? Ay, talagang masarap ang mga food doon. Lalo pag may maglilibre. Hindi mo may enjoy pagka ano lang ganun lang ang mga pupuntahan mo. Hindi nyo pa kasi napuntahan yung talagang the inner part. Ano yun? Parang bagong taon na. Papaputok. Ayan. Yan ang masarap kasi ang Taiwan ngayon para siyang Japan. Malinis siya. Hindi katulad ng mainland China. Ew! Marami akong tinatawag na Spider-Man doon. Alam niyo Spider-Man? Yan yung pagka naglalakad kayo, makakasabay mo yun, nasa harapan mo, bigla, nako, dudura sa, oh my gulay. Nagugulat ako, bigla mapapalundag pagka, sa ano yun, sa China yun, hindi sa Taiwan. Sa Taiwan, linis sila doon. Saka, ang difference ng salita nila, mas magandang pakinggan ng Mandarin kaysa sa Putonghua o sa mainland China. Okay, Dok. Tuloy-tuloy tayo. Kung si Bachay, Hombang Malay. Happy New Year. Where's my red bag? Okay, Dok. Siyempre. Asan ang aking co-pilot dito? Wala. Iniwanan na naman ako.
Ganun na naman talaga, wala akong co-pilot. Yung nag-birthday kahapon, isang birthday lang, para lang sumulpot dito, tapos wala na. Si Ambo, wala na rin. Ganun talaga. Pinanganak siguro si Papsi na mag-isa lang. Ano. Ayan. Okay. 5 days lang kayo. Sayang naman. Nagpamahal kasi sa pagbabiyahe sa abroad yung hotel. Mahal ang hotel siguro mga minimum pinakamura $40, $42 US dollars per night. Meron ng libreng chicha. Breakfast lang, breakfast. J. Tristan Alejandro, isa pa natin inaanak dyan. Pero pag may hotel kayo, may bahay kayo matutuluyan. Ayan, okay yan. Kasi yung ating friend doon parang family sa ang relationship namin sa kanila. Yung kanyang bahay ay 3 palapag. 3 palapag na nasa 17th floor. Ayan, ganyan kay Yemenin. May-ari po ng cargo ship. Kaambo, Kuya Ramon, dito lang po ako. Nasa tabi mo. late ka na Pasasabihan naman. niyo lang ako. Oo. Yes po. Ayan. Ayan, kamusta Bakit ka po na? kayo? Ayos na. Pagoda. Kaya nga po naawa ko sa inyo. Parang lagi kayong siyempre napapagod. Mag-isa lang kayo. Kailangan talaga ng katuwang Wala, matanda na nangihinan. Hindi na kaya ng resistensya. Opo, pero yung isip niyo, bata pa, Kuya Ramon. Yung Sabi isip- nga, Isip ba? oo, katawan lang ang, ano lang, isip lang natin yung tumatanda. Ay, tawag dito, numbers lang yan, sabi. Pero yung isip natin, batang-bata. I know. Pero yung pagkain ko hindi healthy kasi wala akong... Ay, walang tagaluto. yung kinakain ko, Pang mabilisan. mamantika. Walang Ah. gulay, walang sabaw. Kaya, Mga processed food pa, no? kaya yung napapansin ko, parang yung cholesterol ko tumataas ata. Naubusan pa balance, naman ako balance. nung yung iniinom natin na Fish oil. fish oil. Ay, yun, pinagpapasalamat ko, Kuya Ramon. Dumating po sa akin kahapon. Dumating na? Nakikita ko na. Ay, yung sa laptop mo. wakas. Laptop mo. Yes po, Kuya Ayan. Ramon. Ito na po yung aking fish oil. Ay. At nandito na rin ang aking napakabigat na laptop. Ayan. Ay, praise Parang the bato Lord. yan. Oo. Oo. Papaayos ko pa kay Pokyo para mas maganda habang ginagamit ko. Ayan. Maayos na siya. Basic At na. salamat Kuya Ramon, tsaka sa battery. Yan. Papalagyan ko na ng battery itong ginagamit ko ngayon. Praise the Lord. Ayun nga itatanong ko kung naikabit mo na yung battery, hindi pa. Hindi pa po, papaano ko pa kay Iska. Alam mo Busy lang yung po si Iska. pinagpagawa mo ng paparusahan Oo nga ni po, Lord John. Bahala Sabi siya. ko nga, pagka niloko niya yung lingkod ng Diyos, lagot siya kay Lord. Totoo yan. Opo. Hindi siya pagpapalain. Opo, hindi siya honest. Kaya tsaka Kuya Ramon, salamat sa Lord nga sa buhay po ni Ma'am C. Sa pag-i-effort niya na talagang kahit busy siya, na-send niya. Saka may regalo siya kay Iska. Ganun. Chocolate. Chocolate. Kita mo naman. Sinabihan ko yan pati si Maring Angel, yung ating inaanak din doon. May pasalubong din ako doon. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Lord sa buhay mo, Kuya Ramon and Ma'am C. Alam mo naman Apo. gusto natin lahat mapasaya. Yes po, yun po. Pero alam mo, may isa lang hindi nagpapasaya sa akin. Ba, sino po yan? Kita mo yung kasama natin kahapon? Aga. Yung nag-birthday? Oo. Hindi, napasaya nyo naman siya kahapon Siya ang napasaya ko, pero ako hindi niya ako napasaya. Hindi ka napasaya. Hindi, nakakatuwa lang ako kay Gary Joyce. Talagang, sa totoo lang talagang super busy si Gary Joyce. Oo nga Mas busy pa sa akin talaga. Mas busy pa sa inyo, Kuya Ramon. Magklase. Parang Nagugulat lalaki ako na sa kabisihan niya. Parang lalaki na si Gary Joyce. Talagang superwoman. Buti naman Pero, kung ganun. pero salamat sa Lord kasi nakakapag-compose pa rin siya. Ganon? Kaya marami daw Parang siyang... di yata.
Hindi nyo lang daw na ipi-play. Ganun. Hindi ko lang doon i-play. Parang lahat naman nata nagawa ko na. Narinig ko kahapon yun eh. Oo. Marami daw siya na-compose. Parang, Talented si Carrie Joyce. Oo. Ah. Magandang, magaling nga talaga yan eh. Aha. Ano siya, talagang maraming gift si Lord sa kanya. Kaya, Sa atin din naman po, sa akin din, maraming gift sa akin si Lord eh. Kaya binabalik ko lahat ang papuri kay Lord. yan. Ganyan. Ay, tama muna, bumati ka muna. Nakalimutan Ay, na syempre natin. naman po, salamat. Ngayon ko lang narinig na si Pastora Marivic Lihano Cruz ang mag-i-speak ngayon. Ayun. Hello po, Pastora Marivic, at sa lahat ng mga tagapakinig dito sa iRadio. Manatili po kayo hanggang sa pagtatapos ng serye ni Pastora. At syempre, abangan ninyo ang bagong boyfriend ni Pastora Maribel. Ganun po ba? Meron po ba? Meron. Yan. Ayun po. I-reveal natin yung boyfriend ni... Ay, ganun ba? Wow! Yan. At, Ayun ko lang nalaman yan kaya magandang title ng kanyang topic ngayon eh. Ano po yung title niya? About Love po ba yan? Oh, yes. Ang ayun. title niya, What Love Looks Like. Ayun, oo. Ano Ay, daw ang praise the itsura Lord. ng pag-ibig? Ng pag-ibig. Yan. Ang ganda ng title niya. For the Grabe. first time, guys, makikita nyo sa iRadio, i-reveal natin yung boyfriend ni Pastora Marivic. Ayan. Wow. Yan. First time yan. Ayan. Kaya, Yun pala yun. abangan ninyo, isang beses ko lang ipopost to, siguro mga 10 seconds. Mukhang Kakating ko na nakakaano kaagad. yan Oo. Nakaka-excite yan Ay, nako. Ayun, no? Ah, Magkaakbay pa silang dalawa. nagkakabay pa ba? Oo. Kaya pala, meron pa palang pag-ibig kay Syempre. Pastora Marivic. Ang theme song pala dapat ni Pastora Marivic. Hmm. May pag-ibig pa ba? Akala ko kasi noon si Pastora Marivic lagi na lang tulala sa isang tabi. Hindi yun. Hindi pala Hindi, talagang may malayo pag-ibig. ang tingin. Tingin, yun. Lengdu. Wala namang tinatanaw. He is blind. Pero hindi, happy na siya ngayon. Ay, oo. Nung nagpunta siya dito, nahaba na agos sa mukha niya na siya po'y masaya na, maligaya siya. Siyempre naman. Sabi ko lang sa kanya, pag nalulungkot ka, hanap ka ng paraan para sumaya ka. Yun. Ang isang paraan lang daw, Kuya Ramon, para lumigay at maging masaya at mawala yung lungkot, maggala. Oo. Yan number one yan. Yung mag-travel Yes. ka. Travel. Opo. Kaya, kasi ano pa ba? Aside from, syempre, magsaserve ka kay Lord, teka muna, station ID muna tayo. Ay, oo nga po pala, 11:30 na. Magandang araw. Ako po si Pastora Marivic Lihano Cruz at ito ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Yes. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ayun. Oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Live tayo nagbabroadcast ngayon dito sa Bellflower, California, US of A. Ayan. Ayun. Praise the Lord. Kita niyo yan. Mamay papasilip po sa inyo yung kanya. Oho. Ayun. Andiyan Kanyang- andiyan pala si Mamsi. Ay, nandiyan si Ma'am C. Ang sabi ni Kumare, sa next time medyo mahaba-haba naman yung kanya. Sana next time mahaba-haba, budget na lang po kulang. Maring Angel, pagka next time biyahe kayo ng Taiwan, kung magpaplano kayo, sabihin mo kagad sa akin. Kung hindi man ako makabiyahe, ipasusundo ko kayo doon sa aking friend doon na Ayun. siya ang magtutur sa inyo. Dami magagandang doon. Uy! Ayan na, pumasok. Ayun pala si Pastora Marivic. Ayan. Sabi ni Ate Ami Bito, Pastora Marivic, naunahan mo pa daw siya. Oo. Ayan. Ayan. Ah. Teka, ito na. Ayan po. Pastora Marivic, i-reveal ko na ba?
O, Ano ba, nakaka-excite Papsi? yun. May, ano, may paganyan. Nahihiya siya, ayaw niya. Nahiya siya. Pakita ko na yung picture mo. Total, doon din naman ang punta nun eh. May icing nga po. Pakita ko na. Sure, Pakita nyo nga, Kuya Ramon. sure ka? Okay. Okay guys, Ah. yung 12 witness natin dito na viewer natin ngayon, makikita Apo. ninyo yung bagong boyfriend. Ba? Ang nagpatibok sa puso ni Pastor Maribik. Oh, you know, kapag tumibok ang Okay. puso. Makikita nyo ba sa Facebook? Makikita mo sa Facebook, Ambo? Makikita ko siguro natin Ay, dito ikaw, yan Pastor sa... Maribik. Makikita mo ba? Parang hindi eh. Kasi, Okay. Ready na kayo? Sige po. Ito, i-reveal ko na. Reveal nyo na nga. Wala na. Tcharan! Ayan na. Okay. okay, wala. Apa na? Boyfriend po ni Pastor Maribik. Anong pangalan niya? Wala Parang naman, wala. may Wala kaming nakita. Apo. Hindi niyo nakita? Ayan o. Hindi. Magka-akbay silang dalawa eh. Ayan. Dito po sa Facebook natin, wala. Meron. Ewan ko lang po, pero wala po ako Ayan o, nakikita eh. lumabas na. Tingnan nyo. Ayan. Lumabas na. Ayan. Ayun, ngayon pa lang. Oh. Ba naman! Ba pambira! Ang Di ba? ang gwapo. Ba't wala kang nakikita, Pastor? Nakita ko na po. Pumunta po kayo. Mag-open po kayo ng ano nyo. Oh. Na isa pang messenger. Sa Facebook. Magkahawak kamay pa silang dalawa eh. Oo nga, may hawak na rosas. Oh. Pastora Maribik, yung lalaki. Yeah. At mukhang Indiano. Hindi, ano siya, parang... Hindi ba Indiano? Parang Italiano. Hindi, parang British. Ganun po ba? Saan mo nakilala Oo. ito, Pastora? Apam, no? Galing. Talaga ba? Oo. Ano pangalan niya? Ano yung apelido? Michael? Sabi ni sinong Roger Carrie Joyce? Galing ng pagkaka-edit mo doon, Kuya Ramon. Parang Ay. totoo, Alam mo, pag si Pastora Maribik ang ang speaker, yung thumbnail niya ginagandahan ko parati. Talaga na si Wa. Kita mo naman. Oo nga, ang ganda ng litrato ni Pastora dito eh. Oo. Kahit sa personal, Kuya Ramon, pag nakita mo yan, talagang ang kilay niya talaga, Anita Linda. Uy, Oo. Hindi, maganda naman talaga si Anita Linda nung araw. lalo nung Oo. bata-bata. Walang mga rito-rito nung araw eh. Oo, hindi nagme-makeup yun. Hindi nagme-makeup yun. Oo. Kaya, tsaka Buti pag pa nakita nyo, Kala sige niya, po. Washington daw. Washington. Oo, pero Sabi ni, mas bata-bata ito eh. Ilang taon na ito, Oo. Pastor Maribik? Ilang taon na siya? Ilan taon na? Malay ko, Paps, sa inyo. Walang kaalam si Pastora. Hindi niya nakita. Alam mo ako dyan. Eh, Hindi. Iniakma lang ni Kuya Ramon sa title mo. Oo. Ano ang itsura ng pag-ibig? what Yeah. love looks like. Looks like. Yan ba yung Papi? Oo. Yan ang itsura. Oo. 1 Corinthians 13, 4-5. Oo. Hindi mo ba nakita? Hindi mo nakita? Nakita ko, Paps. Nakita pala niya. Tamo. Pogi. Pogi. Kuya Ramon, sabi ni Brother Tristan, Oo. hello po, Pastor Sammy Santos. Praise God sa buhay po ninyo. Bagay na bagay kayong third co-host ni Papsi. Tingin mo, di ba? Kasi magkatandem man tayo. Kasi yung dati kong partner dito, mas busy pa sa akin. Kaya, Just lisa pa. oo. Si Kuya Ramon, DJ Ram. Ako naman, si DJ Sam. Yun. Diba? Okay Diba? yun. Magka-rhyme. Ah, Hello, this is DJ Ram and DJ Sam. You know? ayos. Yeah. Magandang pagsamahin yun. Alam mo ba, Kuya Ramon, dream ko to eh. Ito? Yung maging host ako sa isang, yung radyo ba, yung talagang nagbibigay ng mga advice sa mga nasasawing sa pag-ibig, yan, yung Ganun? nakakapagpayo po ba ako, yung parang sa mga programa sa mga FM station, yung ito si Dr. Love, yung mga ganun ba? Yung nagbibigay ka ng payo sa mga
nabibigo sa pag-ibig. Yan. Nako, pwede natin gawin dito yan kung gusto mo. Oo naman, pwede silang magtanong sa akin kung ano yung may advice ko tungkol sa pag-ibig nila, katulad si Pastora Marivic nung nawalan siya ng Mm. mahal na asawa, Yun. naranasan niyang maging malungkot. Yan. Kaya ang payo ko sa iyo, Pastora Marivic, may pag-ibig pa ba? Bigay natin ng magandang titulo. Ayun. Ikonsulta kay Ayun. Kaambo. Ito- Ayan. Ayun, no? Di ba? Ikonsulta kay Kaambo. Naku, ang ganda ng Kuya Ramon. O kaya gawin natin nagmamahal. Pastor Sam. Oh, yun. Di ba? Parang gano'n. Ganda nun. Yan Baka ang- magkiklik yan, Kuya Ramon. Gawin natin tuwing Sabado. Ayan. Oo, no? Tatapatan Okay. natin yung kay Papa Jack. Ayun, kay Papa Jack. Kilala Ala na kasi- Kilala ni Pastora yun. Papa Jack. Si Jack. Si Sige, Jack of all trades. pagbigyan na natin si Pastora. Pabatiin Sige muna po, natin. bigyan na po natin. Bati ka muna, Pastora. Stora, Ayan. bati ka na. Yes, magandang umaga, Kambo. Namiss kita. Kambo! I miss you too. I love you, Momo. Tsup, tsup. Mga mga chup-chup. And po, Papsi. Hello. Ayan. Kamusta yung ano Damat- nyo, yung operation nyo nung kahapon ba yun? Ako, Papsi. Oh. Malalo ka in love kay Mamsi. We, kita ko nga kanina parang namamagay mo ka, parang popcorn eh. Gabi yung mga tinanggal na words sa kanya, Papsi. Ganon? Oh, warts ba tinanggal doon? Yung face, nagpa-facial siya, mga warts hanggang leeg po niya. Ba? Tapos, nagpa-eyebrow na rin siya. Kaya sabi ko, Mamsi, naku, mas lalo may in love sa'yo si Papsi. We, Wow. Ah, Ako, nako. Patay tayo. Parehas Ramon. na, umanda ka pagdating ni Ma'am C. Patay talaga ako. Humanda talaga ako. kaya, Sige. Umpisa na natin tong topic mo. Ang ganda na ito. Oo. Sige. Pero bago Actually- Kuya Ramon, bago siya pumasok, si Pastora Marivic, may sasabihin lang ako yung, Sige. sabi lang ni Caricel, magandang title daw, itanong mo kay DJ Sam. Yan. Tapos kay Tristan, Love Radio by Pastor Sam. Gaganda, no? Gagaling nila. Pwede. Yeah, Oo, praise oo. the Lord. Oo. Okay, sige po. Okay, tapos kay Alright. Pastor Marivic naman, Pastor walang Marivic. tulugan. Kuya Germs yun eh. Oo, dalawa sila ni attorney. Oh, magka-tandem sila. Gagawin natin radio talk show. wala po akong tulog kahapon. Magdamag kahapon, maghapon, wala. Oh. Pero, Papsi, 8 p.m. lang, 8 p.m. pa lang, bagsak na. Tulog na ako. Ba? Bakit? First time na nangyari sa buhay mo yan. Wala akong tulog ng isang araw, Papsi, magdamag. Tapos kahapon, di ba, may lakad po kami. Oh. Naku, kayong ganyan. Dapat matutulog kayo ng Pero, 8 oras. ang 2 a.m., Oh. hindi na ako nakatulog. Pero at least nakatulog naman ako from 8 to 2 a.m. 6 hours. Nagpapacheck up ka ba? Pinapacheck up mo ba yung mga vitals mo? Yung kidney mo, yung liver? Oo po, may regular check-up po ako. Oh. Okay naman, may time po na na ganun po. Pero, bumabawi naman ako sa umaga. Pero importante yung regular na tulog talagang 8 oras. Pagdating ng ako pinakamaaga kong tulog 8:30 ng gabi. Tulog na ako. Oo. Ang aga noon, Kuya Ramon. Oh, gigising ako ng mga alas 5. Ayan. Haba. Galing, Sana- no? Bawing-bawi. Tapos siyempre magde-devotion ka muna. Tapos isang Amen. oras, tapos 6 o'clock. Ano na, ratsyada na sa karsada. Galing, no? Papasada na ako. Sagan. Oh. Aha. Ganun ang buhay ni Papsi araw-araw. Oh, galing. Pag nakatulog ka, talagang bawing-bawi, 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 bawing-bawi. Sarap kaya matulog. Ay, oo naman. Ako kasi, pag natakpan lang yung ulo ko ng unan, dali ako makatulog. Ganun ba? Oo.
Baka naman hindi ka makahinga noon. Hindi, ano lang. Yung para bang feeling ko yung naglalaro ako ng tagu-taguan, bahay-bahayan. Yeah. Ganun, yun. Parang nasa loob Mag- ako ng ano. Sabi ko, Mhm. dali ako makatulog nun. Madali kang makatulog, ano? Galing. Oo. Yan Sana ang, all. kasi sinanay ninyo yung ganyang ugali na si Mamsi naku, madaling yung mga manok puyat na siya. Gising pa siya. Gising pa rin. Oo. Ay, Ayun din ano rin yan, walang pakundangan kung matulog yan. matagal din sa puyatan si Ma'am Shea, no? Ewan ko sa kanya. Basta ako Ah. matutulog na. Malayo na narating ko na. Ayun. Ay, teka muna. Ayan po, papasukin na natin si Pastora. Oo. Sige, take it away. Take away. Out na po muna ako, Kuya Ramon. Okay. God bless po. Sige. Pastora Marvic, God bless you. Mag-out na kayo, Pastor. Diyan lang kayo, Pastor. Makinig Dito lang Sige, po kayo. mamaya po. Mag-hide lang kami. Ayan. Mag-ahid lang kami. Sige po. Sige po. Muli, salamat po sa una sa Panginoon. Dumabati rin po ako sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa iRadio. Ayan. Sige po, punta po tayo ngayon sa mensahe ng ating Panginoon sa mga oras pong ito. Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras pong ito na makapagpahayag po ng iyong mga salita, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy naming dalangin na kami po ay samahan ninyo mula sa pasimulan na kami ay magtapos. At higit sa lahat ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy niyo pong itago sa iyong likuran. At kayo po ang magsalita po sa aming kalagitnaan. Kapagpala po ang bawat isa sa yung mga salita na amin pong pag-uusapan sa mga oras pong ito. Muli, marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan po. So, binanggit po ni Papsi ang ating title. Ang ating pong title ay What Love Looks Like. Yan, sa English. Sa Tagalog po, ano daw po ang itsura ng tunay na pag-ibig. Ayan. So, ano pa naman ngayon, di ba, Papsi? February pa rin. Kaya habol pa rin. Pasok pa rin. Pasok pa rin sa tema ng Araw ng mga tinatawag puso. Mga araw ng Valentine's mga Day. puso. Opo, ayan. Sabi nga rito, kapag daw pinag-uusapan ng mga tao ang pag-ibig, kadalasan ang isip nila ay yung damdamin, di ba? Masarap kayang umibig, di ba, Papsi? Masarap yung magmahal at yung minamahal ka, di ba? Para kang, sabi nga lalo yung mga tayo nung tayo pa nililigawan o mga bago pa lang yung mga bago pa lang mag-asawa, di ba talagang ramdam na ramdam mo yung pag-ibig sa puso natin. So, ibig sabihin, parang ang pag-ibig talaga ay talagang pag sinabing pag-ibig, masarap talagang damhin, masarap ang pakiramdam ng isang taong umiibig. But sabi nga, hindi po, ayon kay Pablo, dito po sa 1 Corinthians chapter 13, hindi daw po yung damdamin ang inilalarawan ni Apostol Pablo, kundi ito daw po ay kilos o aksyon. Ayan. So, hindi lang yung damdamin na nadarama mo o nararamdaman mong nagmamahal ka, nararamdaman mo na masaya ka kasi nga nagmamahal ka, kundi ibig sabihin po yung sinasabi dito na paglalarawan ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 13 ay pagkilos, ibig sabihin po, meron kang nakikitang gawa, meron kang nakikitang pagkilos pagdating sa pag-ibig. Kaya basahin po natin yung pagkukuhanan natin. Ano nga ba talaga ang itsura ng tunay na pag-ibig o what love looks like? Ang sa unang Korinto chapter 13 verse 4 and 5, actually kung babasahin mo ang 1 Corinthians 13 mula sa simula hanggang sa, actually nung minessage ko po ito, Papsi, nung Thursday sa aming kamustahan. Binasa ko po yung buong chapter kasi ang ganda siyang pakinggan. Pero nag-concentrate lang po talaga kami sa chapter
13 verse 4 and 5. So siguro ngayon hindi ko na po siya babasahin ng yung sinasabi kong the whole chapter of 13. Kayo na lamang po ang magbasa. Pero tayo po ay magko-concentrate lang sa verse 4 and 5. So anong sabi po rito? Ang pag-ibig daw ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. In verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Ayan, excuse me po. So dito, ang iglesia daw po sa Corinto ay makikita po doon na may mga kaloob sila or meron silang mga gifts. May kaalaman, may mga kakayahan. Kaya lang, sabi dito, ngunit, kung babasahin natin yung Korinto, ngunit merong pagkakahati-hati or division at kayabangan sa kanila. Ano to pinag-uusapan po dito, mga Kristiyano po ito o church po doon sa Korinto. So, ang sabi dito, marami silang gifts, pero divided po sila. At sabi dito, at merong kayabangan. Kaya sinasabi ni Pablo, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. So, meron ka mang kaalaman, meron ka mang mga kakayahan, may mga gifts ka, magaling kang magturo, magaling kang mag-preach, magaling kang kumanta, etc., etc. So sabi ni Pablo, walang kabuluhan ang lahat ng yan kung wala daw tayong pag-ibig. Pag-ibig. Ayan, tuloy po natin. Kaya nga sa verse 4 and 5, malinaw na ipinapakita kung ano nga ba ang itsura ng tunay na pag-ibig na tulad sa ating Panginoon, na tulad kay Kristo. So, tingnan po natin. Sabi po, hindi lamang ito pinaglalarawan o paglalarawan ng pag-ibig. This is not just describing love, it is describing Jesus. So pinapakita nito kung paano tayo dapat mamuhay. Okay. So tingnan natin, meron po akong 4 na puntos sa oras po ito. Tingnan po natin ang 4 na simpleng katotohanan. Let's look at 4 simple truths. Okay. Number 1. Ang sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at mabuti. Makikita po natin yan sa verse 4. Love is patient and kind. So, ang pag-ibig daw ay matyaga. Yun po yung isang itsura ng tunay na pag-ibig na dapat daw ang pag-ibig ay matyaga. Love is patient. So, paano po to? Anong ibig sabihin nito? Siyempre, pag ikaw, meron daw tayong pagtsatsaga, ay ito ay ang sinasabi dito ay kailangan mahaba ang pasensya. Kung ikaw ay matyaga, meron daw tayo kailangang mahabang pasensya or long-tempered. Ayan, sino po sa atin dito yung mabilis mag-lose yung kanilang tempered? Konting bagay lang, sumasabog na. So, pero ang sabi dito, ang pag-ibig daw ay matyaga. So, ibig sabihin, kailangan mahaba daw po yung ating pasensya. Ano pa? Hindi agad nagagalit. Ayan. Doon sa sinasabing kailangan mahaba ang pasensya, dapat daw, syempre pag mahabang pasensya natin, hindi tayo dapat madaling mainip, madaling magsawa, madaling sumuko, di ba? So pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Pag wala kang tiyaga, bago na daw ngayon, Papsi, hindi na nilaga. Pag wala kang tiyaga, wala ka daw sinigang. Ayan, maasim. So, di ba? So, yan po yung mga taong walang katyagaan sa kanilang puso, madaling mainip, maiksi ang pasensya. Oh, yun pa, hindi agad daw dapat nagagalit ang taong matyaga. At ang sinasabi pa rito, binibigyan ang tao ng panahon para magbago. So, may mga tao na talagang makukulit din, may mga tao matitigas ang ulo.
Diba? Pero sabi nga, kailangan magbigay tayo ng chance sa kanila para sila po ay magbago. Hindi dapat natin sila susukaan, especially yung mga sinisharean po natin ng salita ng Panginoon na matagal na, halos ang tagal-tagal mo nang binabahagi yung salita ng Panginoon, but until now ay hindi pa rin talaga sila tumatalima sa ating Panginoon. Huwag daw po tayong mainit, kundi bigyan natin sila ng pagtsatsaga. Kasi tayo din naman, kayo ba, isang ano lang sa inyo, pag-share ng Word of God, tumalima ba tayo agad? Hindi, di ba? Minsan nga, taon din o mahaba. So maraming tao din ang nagbigay ng kanilang pagtsatsaga sa atin para tayo po ay talagang makakilala sa Panginoon. So makikita din natin ang pagtsatsaga. Okay, tignan mo natin na makikita ang pagtsatsaga sa tahanan, sa trabaho, sa iglesia. Ayan, hindi lang dapat nakikita yung katsagaan mo sa loob ng tahanan. Hindi lang sa loob ng church. Di ba? Kundi sa lahat ng lugar kung saan ka napupunta, even sa trabaho mo, kailangan makita sa atin yung pagtsatsaga. Lalo na daw kapag tayo'y nadidismaya, di ba? Di ba pag nakakaramdam tayo ng dismayado na tayo, di ba para bang, ayoko na. Ayoko nang, nag-ano na ako, suko na ako. So, hindi daw po dapat. Kailangan maging matyaga tayo. Maging tawag dito, mapagpasensya po tayo. Okay, ang pag-ibig daw po ay mabuti, love is kind. Ang kabutihan ay pag-ibig na kumikilos. So yung pagiging mabuti daw po natin, ibig sabihin, yan daw po ang isa sa tinatawag na meron tayong pag-ibig. Siyempre, kung may pag-ibig ka, gagawa ka ba ng masama sa kapwa mo? Hindi. So, ang kabutihan ay pag-ibig na kumikilos. Pinipigil ng pagtsatsaga ang galit. Okay, di ba? Kung tayo po ay talagang matyaga, hindi tayo agad yung naglulus agad yung temper natin. Kaya sinasabi ito ay pinipigil ng pagtsatsaga yung galit. Siyempre, kung yung mahaba yung pasensya natin, hindi ka agad mabilis magalit, kundi talagang pinagpapasensyahan po natin. At ang sabi pa po rito, itinutulak naman ng kabutihan ang paggawa ng tama. Amen po? So kung tayo po ay mabuti, may kabutihan sa ating mga puso, ang resulta po niya na ay paggawa ng tama. Pero kung ang laman ng puso ng bawat isa sa atin, kung ang laman ng puso mo ay puro galit, ano ang magagawa niyan? Ano ang resulta niyan, di ba? Pag galit ka, anong mangyayari? Huwag mo akong kausapin, galit ako. Baka hindi kita matansya. Di ba? Mga ganun na, wag mo akong bibiruin. Bagong gising ako, magloko ka na sa guto, wag lang sa bagong gising. Sorry, Pastor. Pero bago yun, ang alam ko, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Di ba? Diba? So yun po yung sinasabi na tunay na itsura ng pag-ibig na anuman ang nangyayari ay talagang nangingibabaw yung pag-ibig sa ating mga puso. Katulad po ng ating Panginoong Jesus, di ba, na naging matyaga siya sa kanyang mga alagad. Ayan, even si Lord, nagtiyaga siya. Maaring ang mga alagad din niya nung panahon, syempre, mga alagad noong araw, nung panahon ng ating Panginoon, katulad din naman natin silang mga tao. Di ba? Maaring sila din ay matyaga. Yung matigas ang ulo, makulit. Di ba? Kasi kung hindi nagtiyaga ang Panginoon, ibig sabihin, mga good servant ng Lord. Pero dito sabi, ang ating Panginoon mismo ay nagtiyaga din sa kanyang mga alagad. Kasi kung hindi nagtiyaga ang ating Panginoon, maaring sa panahon natin ngayon ay hindi aabot sa atin ang ebanghelyo kasi walang mangangaral. Di po ba? Nagtiyaga ang Panginoon na hubugin ang mga pag-uugali ng kanyang mga alagad. Kaya yung ating Panginoon nung panahon na siya po ay kailangan ng umakyat sa langit. Di ba? Sino po ang nagpatuloy ng misyon ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang kanyang mga alagad.
So kung hindi nagtiyaga ang ating Panginoon sa mga alagad ay maaaring walang nangaral, walang naligtas. Pero makikita po natin na hanggang sa kasalukuyan ay talagang merong mga naliligtas kasi merong nangangaral. So tingnan pa po natin, hindi lang nagtiyaga ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi dito, naging mabuti siya sa mga makasalanan. So kung ang ating Panginoon hindi nagtiyaga, kung ang Panginoon na hindi naging mabuti sa mga makasalanan, saan po tayo pupulutin? Sa impyerno. Di ba? Lahat tayo ay mapupunta ng impyerno. Kaya nga sa Romans 3:23, di ba? Nung sinasabi doon, lahat ay nagkasala at walang nakaabot ni isa man sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngunit, di ba, dahil sa kagandahang loob na ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. So, ganun nagtiyaga ang ating Panginoon. Ganun napakabuti ng Panginoon para sa atin na mga taong makasalanan dahil minahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mapunta ng impyerno, kaya siya po ay nagtiyaga sa atin. Kaya ngayon po ay talaga namang masasabi natin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Amen po ba? So dito, makikita natin kung si Kristo daw po ay nasa atin, makikita ang pagtsatsaga at kabutihan sa ating mga buhay. Di ba ba? Amen? Ayan po. So, yun po yung ating unang puntos. Ang pag-ibig daw po ay matyaga at mabuti. Pangalawa, number 2, ang pag-ibig daw po ay hindi mayabang. Makikita yan natin sa verse 4. So, ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ibig sabihin ay hindi ka naiinggit. Bakit? Hindi ito, katulad niyan, hindi tayo daw nasasaktan sa pagpapala o kapag ang mga taong nakikita natin binibless ni Lord, hindi daw tayo dapat nasasaktan. Sa halip, nakikigalak tayo sa kanila dahil binibless sila. Kasi maraming tao po na yung bang sabi nga nakatungtong lang sa ibabaw ng kalabaw, akala mo kung sino na, 'di ba? Akala mo ba yung mataas na sila? So hindi po 'yan ang tunay na itsura ng pag-ibig. Kundi dapat, sabi nga, ay hindi tayo nagiging mayabang. 'Di ba? Hindi natin pinagyayabang na, oh, ako ligtas. Ikaw, pupunta ka ng impyerno. So, hindi po. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ayan, hindi ka magmamapuri. Hindi nito kailangang ipagyabang ang sarili. 'Di ba? Hindi natin kailangang ipagyabang yung ating mga sarili. Hindi tayo o hindi naghahanap ng papuri. So, mayroong mga tao, alam niyo po ba, laging minsan naghahanap sila ng papuri eh. Pag may ginawa ka, kailangan pupurihin ka. Meron po ako mga kilalang ganun. Yung mga Kristiyano po yun na pag meron siyang ginawa, kailangan sasabihin mo, ay, ang galing-galing mo naman. Ang talino mo naman. Parang ganon. So, huwag tayong maging mayabang. Huwag po tayong maging mapagmataas or naghahanap ng papuri ng ibang tao, kundi hayaan natin, ipakita natin yung tamang pag-uugali o tamang itsura ng pag-ibig. At tayo po ay, ayan, may tumatawag. Sorry po. Ipakita po natin yung tunay na itsura ng pag-ibig na kahit hindi tayo magyabang, kahit hindi tayo magsalita, sila po ang pupuri sa atin hindi para tayo ang magyabang kundi makikita nila kung papaano kumikilos ang ating Panginoon. Hindi yung tayo yung mapupuri, kundi ang Panginoon ang mapupuri sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pag-uugali na pinapakita po natin sa ating mga kapwa, di ba? Hindi lang sa mga unbeliever, even sa ating mga kapatid sa iglesia, mga kapatid sa ating pamilya. So, yun po, hindi tayo dapat nagyayabang. Sabi pa dito, ang pag-ibig daw ay hindi palalo. Di ba ang palalo, mayabang na rin po yun, di ba? Palalo, yabang-yabang.
Meron yatang taong pinanganak na merong kayabangan sa katawan, Bakshi. 'Di ba? Na siguro hindi naman nila gusto, hindi naman nila siguro alam na nakapagyayabang na sila. Pero minsan, yung alam mo ba yung may mga time na minsan ako sasabi ko, "Ang pangit, napakayabang." Sa sarili ko lang yun, napaka-antipati ko naman 'tong lalaki na 'to, napakahangin. O kaya minsan may biruan, "Ops, ano kayo, humawak kayo sa ano, malakas ang hangin." 'Di ba, yung gano'n. So meron talagang likas sa mga taong mayabang. Pero tayo po bilang mga Kristiyano ay hindi daw po tayo dapat mayabang. Sinasabi ng kayabangan, mas karapat-dapat ako. Ayan, 'di ba? Meron gano'n, eh. Ako yung magaling, ikaw hindi. Siguro secondary ka lang, 'di ba? Pero ang sabi dito, sinasabi daw ng pag-ibig, paano ako makapaglilingkod? Yun po yung dapat. Amen po? So kung tayo man po ay naranasan nating magyabang dahil sa mga kakayahan natin, wag po nating ipagyabang, kundi ipagpasalamat natin unang-una sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mga talento, di ba? Kung may talent ka man, hindi mo dapat ipagyabang yan. Kaya nga sabi pa rin ng Biblia, di ba? Kahit anong dami mo ng talento, kung wala kang pag-ibig, anong sabi ni Pablo? Baliwala. Magaling ka man sa lahat, pero para ka lang daw isang batingaw na umaalingaw-ngaw na ang sakit sa tenga. Pero kung tayo po sa kabila ng mga talento natin, ng mga skills natin, ay talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Ang Diyos pa rin na may bibigyan ng papuri. Kaya tandaan natin, ang kayabangan ang sumisira sa pag-ibig. Kung mahina ang pag-ibig, malakas daw po ang pride. Yan. So yun po ang tatandaan natin. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging palalo, kundi patuloy po tayong maging humble. Diba? Palagi tayong mababa. Kung sila'y matalino, o kung sabihin mo marunong ka man, baba pa rin tayo. Maging humble pa rin tayo. Okay, yun po yung pinakano. Ulitin ko, ang kayabangan daw po ang sumisira sa pag-ibig. Kung mahina ang pag-ibig, malakas ang pride. Ayan, yun po yung ating point number 2. And then point number 3, ito po ang sinasabi dito, ang tunay na itsura ng tunay na pag-ibig, inuuna ng pag-ibig ang iba. Makita po natin yan sa verse 5. Hindi daw ito dapat bastos. Ayan. Inuuna. Hindi yung parang ako lagi una sa pila, 'di ba? Ako muna ako, 'di ba? Yung bang 'di ba rin mawalan ka na. Pero kung talagang may pag-ibig tayo, 'di ba? Papsi, yung bang 'di bali mawalan ka basta mabigyan mo lang yung kapwa mo, yung mga taong nangangailangan. Yun po dapat ang dapat nating nararamdaman. Hindi yung ako muna, tatabi ko muna yung akin. I-secure ko na yung akin. Tsaka lang kung may matira, yun na yung ibibigay ko. Hindi po dapat ganun. Diba? Kita mo nga nung nag-offer si Abel at tsaka si Cain, yung in-offer ni Abel, kinuha niya yung good. Diba? Yun ang in-offer niya sa Lord. Si Cain naman, kinuha niya yung mga good, tinabi niya, yung mga hindi good, yun ang in-offer niya sa Panginoon. Sino ang tinanggap ng Panginoon sa kanilang mga alay? Yung kay Abel po. Di po ba? Hindi niya ginusto yung offering ni Cain. Pero nung hindi tinanggap ng Panginoon yung offer ni Cain, siya pa yung galit. Nagagalit siya sa Panginoon. So anyway, ulitin ko, ang tunay na itsura ng pag-ibig, inuuna ang iba kesa sa sarili. Ang pag-ibig ay may paggalang. 'Di ba? Hindi yung parang porkit magaling ka, porkit talentado ka, sasabihin mo ng mas magaling ako sa'yo kaya ako na lang ako yung karapat-dapat niyan sa position na yan. So, ibig sabihin, yung paggalang, meron tayong paggalang sa opinion ng iba. Matuto tayong tumanggap ng opinion ng iba. Hindi yung
hindi ka marunong makinig sa opinion ng iba. Kasi feeling mo, ikaw lang yung magaling. So, kahit magaling ka, maging humble pa rin tayo. Importante pa rin yung pagiging humble. Kailangan pakinggan po natin yung sinasabi nila. Pakinggan natin yung mga, ang tawag dito, yung mga suggestion nila. Malay natin, di ba? Kasi akala mo lang, ikaw lang yung magaling, kaya hindi mo nakikita yung galing ng iba. Pero matuto tayong makinig sa opinion ng iba. Sabi nga dito, maaaring tama ka. Di ba? Yan yung mahirap dyan eh. Alam mong tama ka, tama ka. Hindi ka mali. Pero ang sabi rito, pero mali naman ang paraan mo. So maaaring tama tayo, pero mali ang paraan mo, so hindi pa rin daw kung magiging maayos. 'Di ba? Kailangan daw nangingibabaw pa rin ang pag-ibig. So wag natin ipagpilitan kahit alam mong tama ka, pero gagawin mo naman sa maling paraan. Halimbawa, sabi nating okay, you're right, pero yung tao nagpapaliwanag, ayaw mong pakinggan. Kunin din natin yung kanilang mga tawag dito, mga anong tawag doon, Papsi? Yung paliwanag nila, yung explanation nila kung bakit nila nagawa yun, di ba? Kung bakit, ganun tayo, Papsi. Ako nga, naranasan ko yan before eh. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami nung husband ko, Papsi. Basta meron kaming date, magkikita kami sa SM. Sa isang, tawag dito, yung hintayan na may bubong. Anong tawag doon, Papsi? Yung may bubong siya. Sa may shade. Ayun, parang may isang shade. Ano ba tawag na parang meron pa ibang tawag eh. Basta Shade. yung may, lalo na pag umuulan, umaambon, doon. Abangan ng mga Doon bus stop kita. yun, di ba? Abangan ng mga bus yun, di ba? Yan. Siya po manggagaling po ng Monumento, ako galing ng Muñoz. Ang SM nasa bandang, after the Muñoz, Quezon City, SM North na po yun. Sabi namin, doon kami magkikita sa waiting shed. Ayan, waiting shed. Ayun. Okay, ito na. Antay ako ng antay, wala pa. Tagal, nagagalit na ako. Nahihil ako, saan kaya? Hanggang sa, ang nangyari pala, Papsi, marami palang waiting shed sa SM. Nandun siya sa kabila, nandito. Nagagalit na ako, Papsi. Magdi-date kami, pero may kasama kaming chaperone yung kaibigan ko. Nakaganon na ako, Papsi. Ang ganon ako. Nagalit ako. Tapos sabi niya sa akin, hindi mo man lang ako pinakinggan kung ano bang nangyari. Hindi mo ba alam, wala monumento, walang ulan, sumabit ako sa jeep. Pagdating sa ang lakas daw ng ulan sa monumento, pero pagdating daw po sa Balintawak, wala, tuyong-tuyo, basang-basa daw po siya kasi nakasabit lang siya, muntik pa nga daw siyang mahulog. So nung inexplainan niya yung Papsi, nawala yung galit ko kasi o nga naman kasi hindi ko siya pinakinggan. Di ba yung mga ganong ano Papsi na minsan makikinig tayo, matuto tayong makinig kasi hindi sa lahat ng oras tama tayo. Tama ba, Papsi? Ayan. So, minsan tama ka, tama tayo, pero yun nga lang daw, sabi nga, mali yung paraan natin. So, dapat ang laging nangingibabaw, ang love. Yan. Kasi, pag ang love ang nangingibabaw, talagang magiging maayos po yun. Sabi pa dito, hindi ito dapat makasarili. Hindi nito ipinipilit ang sariling gusto. Ito gusto ko eh. Huwag yan, pangit yan. Hindi yan maganda. Pero pagdating nung at the end pala, mas maganda pala yung suggestion niya. Diba? So, wag nating ipilit. Kundi, meron kang suggestion, mga suggestion yung mga taong nasa harapan mo, then kunin mo, and then pag-aralan ninyo, ano ba ang mas dapat at makakabuti para sa lahat. Yun po. Hindi daw po natin dapat pinipilit ang ating mga sariling gusto. Tapos sabi dito, mas mahalaga dapat ang tao kaysa sa sariling kagustuhan. Yung kagustuhan ng ibang tao kaysa sa kagustuhan natin para walang away. Di ba? Pag walang gulo, para walang gulo. Minsan sasabihin natin, ipilit mo pa yung gusto mo. Anong gusto mo? Away o gera? Anong gusto mo? Gulo o ano? Di ba? So, merong pagtatalo na minsan nag-e-end sa paghihiwalay ng hindi maganda.
So, kailangan, sabi nga, wag nating ipilit. So, kapag ang pag-ibig ang maghahari sa puso, o ang pag-ibig ang siyang naghahari sa ating mga puso, ang sabi dito, kapayapaan ang lumalabas sa ating mga bibig. Ayan, kung ano laman ng puso mo, kung maganda ang laman ng puso mo, maganda rin po ang lalabas niyan. Pero kung pangit ang laman ng puso mo, ang lalabas din dyan ay pangit. So, kailangan daw ang naghahari sa ating mga puso ay kapayapaan upang ang lumabas diyan ay talaga namang maganda. Yan. Okay, punta na tayo. Point number 4. Ang pag-ibig ay marunong magpatawad. Ayan, dyan tayo medyo nahihirapan, di ba? So, yun po yung kailangan di ba? Na kahit anong laki ng kasalanan sa atin ng isang tao, pero kinukuman tayo Hindi lamang ito pangaral, kundi ito ay kuman ng ating Panginoon na dapat daw tayo ay marunong magpatawad. Kung ang Diyos nga nagpatawad sa ating mga makasalanan, tayo pa kayang mga tao na hindi natin kayang patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. So sabi dito, hindi ito, ang taong marunong magpatawad, ang sabi pa dito, hindi ito nagtatala ng kasalanan. Diba? It keeps no records of wrong. Diba? Yung iba kasi Parsi, okay, nakakaisa ka na. Ay nako, nakakadalawa ka na, isa na lang. Di ba? Kasi may mga ganun tayong attitude nung araw na isa ka na lang. Tingnan mo lang kung anong makikita mo. Di ba? Mga ganun. So, kailangan daw marunong tayo magpatawad at hindi tayo nagtatala o nagre-record ng mga maling ginawa nila. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iipon ng sama ng loob. Kasi mahirap ipon ng sama ng loob dahil once na sumabog yan, patay, 'di ba? Hindi magiging maganda ang kalalabasan. Hindi dapat nito inuungkat ang nakaraan para manalo sa mga argument, 'di ba? Ayan. Tapos na. Kung nakapagpatawad ka dun sa mali niya nagawa, tapos nakagawa siya uli, wag mo nang ungkatin pa yung nauna. Kundi kung siya'y napatawad mo nung unang nagkamali siya, kung magkamali man sino man sa atin, sabi nga, ang tanong pa nga sa Biblia, di ba? Ilang beses ba daw tayo dapat magpatawad? Anong sagot sa Biblia? Ano Papi? 77 times 7. Tama ba, Papi, di ba? So, tayo ba pag ganun? Teka muna. Ilang ka na? Di ba, magko-compute ka pa ba? Magko-compute, naka 77 ka ng pagkakamali. Times pa yon, di ba? Kung ilang beses. Magaganon ba tayo? So, ang sabi dito, hindi daw tayo dapat nag-iipon ng sama ng loob. Hindi inuungkat ang nakaraan para manalo sa argumento. So, anong dapat? Dapat pinapalaya ng pag-ibig ang talaan. Love release the record. So, marunong tayong magpatawad at hindi lang dapat magpatawad. Anong sabi? Forgive and forget. Sige, pinapatawad kita kapatid, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi po dapat yun. Kailangan kapag nagpatawad ka, marunong ka din lumimot doon sa mga nagawa niya. Forgive and forget. Okay? So, hindi dapat tayo naglilista. Number 1, ito na yung ginawa mo. Number 2, sige, pangatlo na lang. Hanggang 10 ka lang kapatid. Pag tapos ng 10, wala, na. So, hindi dapat po ganun. So, bakit? Bakit hindi tayo dapat nagtatala o nag-iipon ng sama ng loob? Dahil, tingnan po natin, sabi dito, dahil iyan ang ginawa ni Jesus para sa atin, di ba? Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pinatawad niya tayo sa lahat ng mga kasalanan natin. Nagpala ba ang Diyos? Nagbilang ba ang Diyos? Hindi. Sabi dito, hindi itinala ng Diyos ang mga kasalanan natin. Kundi anong sabi? Pinatawad pa tayo ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Tinapos na ng krus ang ating pagkakautang. Diba? So tayo pong lahat ay pinatawad ng Panginoon
So, kailangan din naman tayong magpatawad. So, kung tayo pinatawad na, dapat din tayong magpatawad doon sa mga taong nakagawa sa'yo, sa akin, sa ating lahat ng mga bagay na minsan sabihin nating best friend mo, 'di ba, yung malapit sa'yo, na hindi mo matanggap na sila pa, 'di bale na yung ibang tao eh. Wag lang siya eh. Ganun, parang minsan nangangatwiran pa tayo eh, 'di ba? Wag ka nang mga tuwira, wag ka nang sumagot. 'Di ba, Papsi? Basta ang sabi ng Panginoon, magpatawad tayo. Hindi mo maaaring hawakan ang pag-ibig habang mahigpit mong hawak ang sama ng loob mo. Amen? So yan po yung apat na itsura ng tunay na pag-ibig na dapat na nakikita po sa bawat isa sa atin. Okay, in conclusion po tayo ngayon. Kapag daw binasa natin ang listahan ito, maiisip natin, so may bibigay po ako mamayang mga sino, kumbaga, makikita natin na ano ang itsura ng tunay na pag-ibig. Ano yung una? Ang sabi, kailangan tayo daw po ay, ang pag-ibig daw ay matyaga at mabuti. Pangalawa, bibilang po natin, o ano natin, pangalawa, ang pag-ibig ay hindi mayabang. Pangatlo, inuuna ng pag-ibig ang iba. Pang-apat, ang pag-ibig daw po ay marunong magpatawad. So dito, kapag sabi dito, sino sa atin ang kayang mamuhay ng ganito? Na marunong magpatawad, na hindi mayabang, na sila ay matyaga, sila ay mabuti, di ba? Sino daw po ang kayang mamuhay ng ganito? Ang sagot, hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Amen? Pero kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito na bunga ng Espiritu Santo, sabi nga dito, ito ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya meron nga tayong fruit of the Holy Spirit. Ilan po yung fruit of the Holy Spirit? Siyam po yan. So alam po natin lahat yung siyam na bunga ng Espiritu Santo na makikita po natin ito sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. So tandaan natin, mga kapatid, si Jesus perpektong larawan ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat siya'y matyaga siya sa atin, mabuti siya sa atin, nagpapakumbaba siya para sa atin, at lubos siyang nagparaya at nagpatawad. Kaya bago natin itanong, bakit walang nagmamahal sa akin ng ganito? Mali po yun. Dapat, ito yung tamang tanong. Mas mabuting itanong daw natin, nagmamahal ba ako ng ganito? Huwag nating hanapin sa iba. Tanungin mo ang sarili mo. Tanungin natin yung sarili natin. Nagmamahal ba ako ng ganito? Sapagkat ito ang itsura ng tunay na pag-ibig. Yung apat na puntos natin. Ayan po. So, nawa, marami po tayong natutunan. Nawa, marami tayong napulot na mabubuting bagay patungkol sa pag-ibig. Napakalawak ng pag-ibig, di ba? Kahapon nakita natin yung binahagi ng ating pastora Mary Jane, di ba? Na talagang makikita natin na napakahalaga talaga ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ayan, Ganun ang pag-ibig. Walang May nakikitang mali, di ba? Wala daw nakikitang mali, walang lahat marunong ka magpatawad. Kaso ganun ang tao. Pagka sinaktan mo, that's it. May kilala akong ganyan. Pagka nagalit siya at napagbintangan ka lang na yung bang may nakatabi ka lang babae. Nako, nagwawala na ng ganyan. Lumilipad na yung mga gamit na mga ganun. Ano? May kilala akong ganun. Guys, sobra. Naglalakad kayong ganyan, bigla kang sasampalin. Bakit? Sino yung kakbay mong babae?
Hindi ikaw. Sabi mo gano'n. Ayan o, nakikita ko sa anino. Anino mo yan. Joke lang pala yun. Hindi, biro mo pati sarili niyang anino pinagsisilosan niya. May mga ganun po, Kuya May Ramon. ganun tao. Nako, mahirap Pero yun. ang ganda ng sinasabi ni Pastora, yung talagang Mm. ano tsura ng pag-ibig, Yun, no? No? ganun ang Hindi itsura. natin kayang gawin kung wala ang Panginoon. Yeah. Mm. Pero, Saka meron nagtanong din sa akin yan, Kuya Ramon eh. Kuya Sam, para sa iyo, ano ba yung love? Tapos may nagsabi sa akin, pwede bang i-spell mo yung love? Sabi ko, naisip ko sa isang binasa kong devotion, tinanong si Ambo kung ano daw spelling ng love. Ang spell ni Ambo about love is T-I-M-E. Kaya sabi nung nagtanong, bakit gano'n ang spell mo sa love? Kasi hindi maganda yung love kung wala kang time. Diba? Kaya kailangan meron time talaga sa pag-ibig. pwede. Oo. Diba, Kuya Ramon? Oo. Pinaglalaanan talaga ng oras yung pag-ibig. May nagsabi din sa akin ng ganyan eh. Opo. Abay sabi niya sa akin, ano daw opposite ng love? O di hate. Hindi. Sabi niya, evil daw. Paano naging evil? E-V-O-L. Evil. Ganon. So, Evil. evil. Parang evil. Ibig niya sabihin, yung love, kabaligtaran nun yung kasamaan. Oo. Yun ang ibig Evil. niya sabihin doon. Yung mga opposite words. So, sabi ko, bakit ganun? Di ba ganyan na ang pag-ibig pagka galit siya, pag mahal mo, pero pagka di mo siya mahal, galit na galit ka sa kanya. Galit na galit ka. Oo, ganyan. Dapat hindi ganun ang pag-ibig. Pagka nasaktan ka, marunong ka magpatawad. Amen. Oo. Ang Panginoon, ilang beses natin nasaktan, madalas hanggang ngayon, di ba? Ayaw. Pero kita mo, sasabihin niya, ganito kita kamahal. Correct. Di ba? Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, yung agape love. Yes. Na hindi kayang pantayan ng kahit sino. Pero ang tanong ko rito, Pastora Marivic, ikaw din ka, magtanong ka rin dito, ha? Paano mo, nung kinukwento mo kanina na yung ikaw nando sa kabilang waiting shed, yung isa nasa kabilang waiting shed, tapos yung galit ka na kamo, yung nguso mo, haba-haba na, gano'n na yan mo. Nanggagalaiti ka na. Tapos kinuwento niya sa'yo na nahulog, muntik na siyang mahulog, basang-basa na siya. Oo. Nung narinig mo noon na una na nagpaliwanag na siya, so nag-subside yung galit mo. Pero nung una, galit na galit ka. Ang tanong ko sa'yo, paano kung hindi kayo nagkita nung araw na yon, hindi ka sinipot? Or for some reason, nagkasalisi kayo. Yung galit mo ba nandoon pa rin? Siyempre, Papsi, hanggat hindi mo naririnig yung explanation, maaaring yung galit nandun pa rin. At siyempre, para maalis po yung galit na yon, kailangan malaman mo yung explanation niya. Yung katotohanan. Normal yun, normal yun. Diba? Kasi pag halimbawa, hindi kami nagtagpo, tapos naghiwalay na lang kami, galit ako sa kanya. At hindi na kami syempre, yung bang wala na, hindi na kami magkikita kung hindi ko narinig. Kaya lang magkikita pa rin kami kasi magkasama kami sa church. Ayan. Kaya, nung nagagalit ako, na naiinis ako, hindi naman yung talagang galit na gusto ko na siyang sakalin, di ba? Alam mo naman tayo pagdating sa mga pag-ibig, di ba? Minsan kaming mga babae, Papsi, ano lang kami, Papsi, minsan parang naghahanap lang kami ng attention, naghahanap lang susuyuin kami. Ganun. Sa aming dalawa, Papsi, kahit minsan sa totoo lang, kahit na wala naman po kaming pinag-aawayan, kami po sa totoo lang, kung magkaroon man kami ng pagtatalo, mag-asawa na kami once in a blue moon, pinagtatalunan. Minsan meron,
petty matters. Alam niyo bakit? Ano yun, Papsi? Mm. Minsan nagsiselos ako. Minsan nag-inis ako. Alam mo saan, Papsi? Mm. Sa libro niya. Bakit naman? Kasi siya, mahilig siyang magbasa. Mm. Siyempre, minsan, yung bang, kumbaga sa ano ba yan? Puro na lang libro na lang ang kasama mo. Magsama kayong mga ng libro mo. It matters, di ba? Libro Oo, pinag-uusap. Pero, ang sabi niya sa akin, Papsi, ganito, Mm. kung masisira man yung relationship natin, kahit na mag-boyfriend, girlfriend, hindi manggagaling sa akin, sa'yo. Mm. Yun ang sabi. Yun. Di nga. Yun. Kaya, siyempre, nung nalaman ko yun, siyempre, inano ko rin po na, kailangan, alagaan ko po yung relationship namin. Mm. So, talagang ganun, Papsi. Nung nalaman ko yun na ganun yung reason, siyempre, nag-sorry naman ako. Mm. Yun. Sa inyong Pala. pagsasama, magmula nung kayo'y mag-boyfriend, girlfriend pa lang, sino yung siloso o silosa para? Lagi nagseselos parate. Wala, Papsi. Wala. Oh. Hindi ko po silosa, hindi siya siloso. Mm. Actually, po bilang pastor's wife, ayan. Mm. Yun. Hindi po talaga, kasi bilang pastor, Papsi, lalo kung may mga counseling ka, mga babae, Mm. may mga kabataan dyan, malapit, yung husband ko, Papsi, malapit siya sa mga kabataan, mga babae, pero hindi po ako silosa. Hindi ako nagsiselos. Bakit? Kasi alam ko po, ako ang nagwagi. Ayun, nasabi ko kay Pastor ang Maribig. Secured po kasi ako. Oo. Hindi siya gagawa ng isang bagay na makakasira. So sa atin dito, kung meron man ditong pastor's wife, Mm. o sa atin hindi man pastor's wife, kundi bilang mga Kristiyano, pangalagaan po natin yung ating Kredibilidad. credibilidad. Mm. Kaya Mm. siya, meron siyang mga counseling, minsan babae. Mm. Na minsan kailangan ang asawa nando kapag babae, di ba, Papsi? Mm-mm. Ganun ang. Pero may mga time na kung confidential, wala pong ano. Totoo po yung Papsi, Mm. hindi po ako, kahit even siya, Papsi. Mm. Kasi nasanay kami lalo sa church na pag nagkita-kita mga magkakapatid, nagbebeso-beso, no malice. Mm. Iba talaga. So, So, ibig sabihin siya ang first Huli. boyfriend mo, unat huling boyfriend. No. Oh? Meron po akong naging boyfriend, 3, pang-4 po siya. Ba? Mo naman. Sabi ko kay Pastor ang Maribig. malupit. Oo. Pero siya, ako po yung unang girlfriend niya at ako Girlfriend na yung niya. yun po yung Asawa kanyang niya. principle na kapag ay mag-girlfriend, gusto niya, yun na rin po yung magiging partner niya. Asawa niya. Yeah. Oh. So, Wow. pang-apat pala si Pastor. Yes. Oo. Haba ng hair. Haba ng heavy Yung Pastor. unang boyfriend mo, gaano katagal kayong nagtagal nun? Yung naging una, kapitbahay namin, Oo. mga siguro 3 to 6 months. 3 to 6 Tama, ano lang. Madali lang. Short time. Yung Pinakamatagal ko, 1 year. 1 year. Anong reason bakit kayo naghiwalay nung 1, 2, and 3? Yung una po kasi, Papsi, syempre, yung parang yung bata pa ako. Mm-mm. May boyfriend po ako. Boyfriend ko yon. Kaya lang, sabi ko, stick to one lang ako. Mm-mm. Nung pagkasunan, biglang may dumayo dun sa lugar namin kasi naglalaro kami sa mga basketball. May dumayo, Papsi, na, kumbaga, engineer siya, gwapo siya, yung mga ganon. Mm-mm. Dinrake ko siya, pero ayaw niya makipag-break. Tsaka ako sinagot yung pangalawa. Kasi hindi pa ako Christian nun, Papsi. Oh. Hindi pa ako. So, dinrake ko yung first boyfriend ko. Kasi sasagutin ko itong pangalawa. Dahil lang sa, itong una, wala namang natapos. Ito, engineer to, parang feeling ko magiging maganda yung future ko kasi magkakaroon siya ng trabaho. Yung mga ganun, Papsi. Ayan. Wow. So si Pastor Mar po ba yung pangalan ng wife ng husband mo?
Yeah. Siya yung talagang huli. Siya yung huli. Siya yung Opo. talagang minahal mo ng totohanan Hindi, na nagkaroon naman ng talagang boyfriend 1, 2, and 3. Pero pero sandali si lang, pinakamatagal daw yung 1 year. And ah, then, sumunod naman niya ngayon, yung pang-apat na si Pastor Marna ngayon. Pastor Ma. Oo. Yun eh. Eh, actually, Papsi, nung nag-court na siya, hindi ko po siya talaga gusto. Oh, Kasi Gano'n. una kasi ako ng 3 years. Pero magkasama na kami sa church po nun. hindi mo siya type? Eh, Hindi mo siya type? kasi parang tingin ko sa kanya Papsi noon, parang nakababatang kapatid. Pero ang daming Ayun. nanliligaw sa akin mga pastor. Mm. May nagpapatulong sa Oh, kanya. Pero na-develop lang ako, Papsi. Develop. After 1.5 years ng panliligaw, sumuko na siya, Papsi. Nagbigay na siya sa akin ng farewell gift na Bible. Pero that time, yun na yung na-develop na ako sa kanya. ayun naman pala eh. Eh di, Kinikilig Pastora, araw-gabi nasa isip mo siya nung mga panahon na yun. siya, nung talagang ano na, parang Mm. sabi give up na, nag-give up na siya eh. Mm. Pero, sa totoo, Papsi, will talaga ng Lord. Kasi, Amen. nakita ko yung seryoso niya. Kinausap niya yung pastor namin. Mm. Sabi niya, paano po yung pastor? Yung nililigawan ko, ako nga po yun, ayaw ko daw sa kanya. Ano pong gagawin ko? Mm. Eh, siya po yung gusto ko. Tapos meron Yung, siya kasi panaginip sa isang babae na ka-church din namin na lumalapit daw sa kanya. Kaya nang ako daw yung gusto niya. Sabi nung ang ano ng ang payo ng pastor namin sa kanya, maghintay ka sa tamang yun, panahon. Mm. yun naman pala eh. Kinikilig ako, Pero, Papi. pero pag nung kaano kapanahunan na talagang nandun na yung pag-ibig mo sa kanya, di ba, Pastora Maribik, yung halos talaga araw-gabi nasa isip mo siya, di ba? Hindi ba kinakanta yung araw-gabi Yun naman. Oh. nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit Sinagot sa siya. magpunta. Kung saan ko siya sinagot? Oo. Sa McDonald's. Ba, ano ba? I, McDonald's? 19, ano tuloy? Ay, sa akin, napasugot ko si Iska sa Max Fried Chicken. Wow, siya. Yeah. Sa iyo, McDo. Sa akin, Max Fried Chicken. Yung Ah, love si, story. si Talaga. Iska, Pastora Maribik, alam mo ba, tinatali niya ako sa baywang, Kuya O Ramon. bakit? Oy, parang hindi ako makawala sa kanya. Tapos nilalagyan niya ako ng piring dito sa mata. O bakit na Para lang? sa para sa kanya lang daw ako Yun nakatingin. naman. Siyempre. Alam mo yung mga babae ganyan. Oo nga po. Gusto sa kanya ka lang. Ganon. Sa kanya lang talaga. Oo. Okay lang yun. Advice Ayaw nang tumitingin sa iba. lalo sa mga kabataan. Sabi ko, kami po nung naging kami Papsi, 1.5 years ng ligaw, then 3 years kami mag-on. After 3 years, tsaka kami kinasal. At tapos, yung pagkasal po namin, Papsi, hindi po kami umasa sa mga both parents po namin. Nag-ipon po kaming dalawa. Nag-ano kami, ano ba yun? Yung sa bangko, dalawa po kami. Nag-ipon. Joint account. Joint account. Tapos, kami kumukuha Papsi ng ano namin, pareho po kaming full-time. Ang ginagawa po namin, Papsi, may love gift ako sa church dahil secretary ako ng church namin. Meron akong love gift na 250 a week. 1,000. Ang ginagawa ko po namin, ilalabas yung tithe, tapos yung 100 pesos, isusubi, tatabi. Siya naman, dahil nag-aaral siya ng Bible School, ako ang taga-release ng kanyang love gift. Meron siyang love gift na 175 pesos. Liit pa lang nun, ano? Kung ang 100 pesos, ang ibibigay ko lang sa kanya, 75 pesos, 75. babawasan niya sa tithes. And then, just kami, lagay sa bangko. And then, ang date po namin, pag nag-date kami, nagtinda po kami ng mga t-shirt.
yun po yung aming parang nag-business kami, nagtinda kami. Ang tubo lang po namin, Papsi, sa isang t-shirt, 10 pesos. 10 pesos, ha? Hulugan yun, 1 month to pay. So, nakakako kami ng t-shirt worth 23,000. So, magkano tubo po nun sa 10 pesos? 2,300. Yun po yung kami kukuha ng every Monday namin na magdi-date po kami. And then the rest, Wow. ayun. Ang galing Ang ganda ng love story ni No Pastora wonder sa Maribik. McDonald's sila pong Oo. Kami pag nagkasagutan. wala, Kuya Ramon, pagka ako walang budget para sa date namin ni Iska, Oo. dinadala ko lang siya dito sa may tulay ng Santa Rosa. Uy, Titingin-tingin kami doon sa tulay. May ilog doon uy. Di ba? Oh. Tapos kakantahan ko sa Uy, yun. palutang So, sila, nakalimutan natin. So yung Itanong ko pala, yung palang yung topic mo ngayon what love looks like. looks like. Ganun pala na Naalala. Sige po, Kuya Ramon. Iyan, na pag mahal mo isang tao, magtitiis ka, magtsatsaga ka, maging Yes. masinop ka, on time ka parati, amoy mabango ka parati, amoy bagong paligo, ganun. Amoy Johnson's baby powder, ganun. Yun. Di ba? Oo. Amoy sanggol. Yun ang maganda, Kuya Ramon Pagka bago pa lang kayong mag-asawa, yung amoy ng asawa mo, amoy Johnson's baby powder. Amoy sanggol. Pero pag nagtagal-tagal na, Kuya Ramon, alam mo ba ang naging amoy ng asawa natin? amoy kambing. Amoy ipicascent oil na. Yeah. Tsaka omega painkiller. Kaya pagkatabi mo, bakanghang mo naman. Naalala ko, Pastora Maribik, yung share ni Pastora Ellen Sabi niya, ang ganda ng pagkakasabi niya, ang pag-ibig ay hindi daw po matatagpuan sa February 14. Ang pag-ibig ay matatagpuan sa John 3:16. Di ba? Amen. Galing. Tunay. Oo. Ayan. Okay. Wala na tayong mga tanong dito. Entertain po natin. Ito pa naman. May Tanong question. ko ni May question si attorney. Opo. Kambo, mabasa mo ba? Hindi mo mabasa. Ako na. Sige. Ay, tandali lang titingnan ko. Ano yung pinakatanong niya? Kasi Sabi niya, nakita ko lang. ako na, dalawa tanong niya. Pastora, since your topic is about love, how do you deal with a narcissistic husband? Should you leave him? Number 2, Pastora, should Christians marry for convenience? Alam mo ba yung narcissistic? Parang actually yun parang yung pang mayabang din. Hambog. Hambog din, diba? Hambog, yan. So, how do you deal with a narcissistic husband? Should you leave him? Siyempre, sabi nga natin, unang-una, dapat pipili po tayo ng na magiging partner natin, lalo na kung Christian tayo. Kasi ako pinag-pray ko yan sa Panginoon. So, binigay naman ni Lord. Talagang sobrang bait po talaga ng husband ko. Siguro dahil unang-una lingkod siya ng Panginoon. Yun. So, dapat natin. Pero syempre, minsan hindi natin nakikilala yung magiging partner natin. May kasi kahit minsan daw sabi nila, kahit anong bait ng isang tao, minsan may mga ugali din silang nadidiscover natin during ng pagsasama ng mag-asawa, di ba? Hindi mo akalain. So dito sa tanong ko ni Mami Lala na, paano daw natin idididil yung mga ganong klaseng asawa? Sabi natin, mayabang, di ba? Minsan ang mayabang kasi minsan nakakainis minsan yung mga ganong tao. Pero paano natin sila ididil? Kailangan ba natin daw silang iwanan? Hiwalayan? Siyempre hindi naman po. Di ba? Ngayon, paano natin ididil? Bilang isang Kristiyano, syempre, maaaring sabihin natin, pwede natin silang turuan. Kung ikaw na babae yung mas mature dun sa husband mo, na mayabang, turuan po natin sila. Diba? Turuan natin silang huwag maging ganon, lalong-lalo na sa ibang tao. Okay ka magyabang ka sa akin lang. Diba? Naglolokohan kami mag-asawa, yayabangan niya ako, Papi. Diba? Ako yung gwapo, sabi ng nanay ko. Diba? Kami lang yung Papi, pero siya hindi nagyayabang sa ibang tao. So kung ganun yung partner natin na
sabi natin medyo may kayabangan sa kanyang pagkatao, ay pwede natin iyong maiayos bilang isang Kristiyano. Siyempre, hindi porket ba mayabang hihiwalayan na natin. So, hindi. Di ba? Pwede kayong mag-usap. Kung yun ang pinagtatalunan ninyo, yung pagiging mayabang niya, so pwede kayong mag-usap na wag na maging ganun para wala tayong problema. Di ba, Papsi? Amen. Especially, Amen. kung sa lang iintindihin kita, maintindihan kita, paano na lang yung sasabihin ng ibang tao na sasabing ang yabang-yabang naman ng asawa ni Kaambo, asawa ni Papsi, magiging sira, kundi pareho kayo, dalawa. Yeah. So kung ikaw yung mas matured, o sabi natin ikaw yung Christian, yung husband mo hindi, ay pwede namang nakukuha yan sa magandang Usapan. pag-uusap. Sa Yes, pangalawang amen. tanong, Ayun, ang number 2. should Christians marry Marry for convenience. Yung maginawa, no? Yun ba yun? Para matakasan lang yung kahirapan, ganun. Oo, ang gano'n. o hindi tayo mag-aasawa para lang, katulad yan, mag-aasawa, kailangan yung mayaman. Para nang sa ganun, at ang gusto ko ay may bibigay niya sa Bibigay. akin. Guminhawa. Yun, kasabi nga hindi ang pera ang magiging sentro ng inyong pagsasama, kundi ang sentro natin ang Panginoon. Correct. Kung sentro natin ang Panginoon, magiging convenient ang pamumuhay mo kasi si Lord ang sentro ng inyong mga buhay. Kaya hindi yun hindi po pera actually ang nagpapasaya sa pagsasama ng isang mag-asawa o ng isang pamilya. Kami nga, Papsi, sabi nga ng husband ko, sabi ko sa kanya, siguro kung natuloy ako sa Japan, nakapag-asawa ko na marami na pera, di ba? Sabi ko sa kanya, mga rapad. Papsi, alam mo, sabi niya, o diba? Sabi niya sa akin, o diba, ang swerte-swerte mo sa akin kasi wala na akong pera, pero swerte ka sa akin, wala pa akong pera dyan. Ganun siya. Na hindi ba yung nagkakaroon siya ng self-pity sa kanyang sarili. So, ang buhay po namin is, lang po kami, we live by grace talaga. Amen. Hindi ang Papsi. Yeah. Pareho po kasi. Pero Pastora Marivic, maputo lang kita, Kuya Ramon, di ba yung mga pananaw ng mga magulang natin nung araw, gusto nila talaga, ikaw anak, gusto ko yung mapangasawa mo, mayaman, maraming pera, di ba? Ganyan ang pananaw ng mga parents noon no? Lalo na yung talagang walang pananampalataya, isipin lagi nila, kailangan mapangasawa nitong anak ko, maraming pera, kahit matanda na, di ba? May mga ganun Kaya naalala ko, Kuya Ramon, yung panahon daw ng Hapon, yung mga lola daw namin, magaganda sila mga Pilipina Sabi daw ng mga tatay at nanay nila, pag lumalabas yung sasabihin na, nandiyan na kayo mga Hapon, magsipagtago na kayo, ganito. Nung lumipas na yung maraming taon, di ba nauso yung Japayuki, Kuya Ramon? Yung mga ha-Japan. Ano ang sinasabi ng mga nanay-nanay? Mga anak, nandiyan na yung mga Hapon, maglabasan na kayo. Kabaligtaran na kasi gusto nila security, maraming pera, pero sabi nga mo Pastora Marivic, hindi pera ang sukatan na gustong yumaman lang o gusto mong guminhawa mag-asawa ka kahit maraming pera maganda yon kung Christian, pagkatapos talagang nakatuluyan mo, may takot sa Diyos, tapos maganda yung status sa buhay, okay yun, di po ba? Pero yung lalagay ka lang, mag-aasawa ka dahil secured ako dito sa taong ito. Mali. Di ba, Pastora? Amen? Mali. Natanong actually sabi ni Mami Lala, yung daw narcissistic, hindi lang mayabang kundi ang sabi dito, ang alam daw niya, siya lang ang laging tama. May tama yun, Pastora. Self-centered yan. Natin ididil yung mga ganong klaseng tao. Katulad na sabi ko nga kanina. Kung ganon yung ating partner, huwag tayo makipagtalo. Di ba? Lalo na kung nasa mainitan kayo ng sa akin kasi pag tumatahimik ako. Tahimik ka muna, huwag mo sabayan. Then, pag alam natin na yun nga, maganda po yung mood niya, is
pwede natin ngang pag-usapan na sabihin sa kanya na yung sinasabi mo na sabi, "Oh, tama ka naman." 'Di ba gano'n? Minsan tayo na, "Tama ka naman pero siyempre marami tayong Pero may iko-consider." mga taong ano, ayaw tumanggap ng kamalian. Yes, Alam Kuya ng Ramon, mali totoo pa yan. rin, pero pipilit, "Hindi, tama ko." Pilipino. Oo, Yeah. Ganun ayun. sila eh. Ganun. Pero ako Patsy, para sa akin, pag in-explain mo na, nagsabi ka na, hindi pa rin, Mm. tahimik na lang ako. Tahimik Ayoko ka na. lang. Kasi mahirap Hmm. makipagtalo sa isang taong hindi tumatanggap ng Ng pagkakamali. pagkakamali. Yan. Amen. Mm. Ako, yan ang lagi kong pinapaliwanag kay Iska. Mm. Pag ako nagsalita, makinig ka. Dahil ako ang padre ng pamilya. No? Aminin mong mali ka. Ayan, Ako ang ilag, ayan na. Ayun na. Sorry. Tayo, kumakain. Di ba? So, yun lang po ang doon. Kasi minsan yung iba naman kasi, ikaw yung Kristiyano, hindi Kristiyano yung partner mo. So, lalo na dapat nating hindi tayo makikipagtalo sa mga ganong klaseng tao. Yes. Mm. Ayun. Yung sabi pa ni guwapong-gwapo sa sarili po o galing na galing sa sarili po. Bilib na bilib sa Ganun ba? sarili. Believe sa sarili. Meron po talagang ganun tao, di ba, Papsi? Mm. Pero, Yes. kita lang natin yan, sabi natin sa mga hindi tunay na Kristiyano. Kung Correct. ikaw ay, sinasabi mong ikaw ay tunay na Kristiyano, ang dapat na nakikita sa atin, yung tunay na itsura ng pag-ibig. Ni Jesus. Yeah. Kung hindi nakikita sa'yo dahil Kristiyano ka, pero hindi naman nakikita sa'yo, questionable sa akin yung pagiging Kristiyano mo. Kasi dapat Amen. din natin, di ba? Babaguhin tayo ng Panginoon. Amen. Ayun. Yeah. Okay. Amen. Okay ba nga makilala? Amen. Ayun, Galing. pagka, Praise the Lord. No? Alright. Salam. Thank you na raw. Thank you. Sige. Ang ganda ng paliwanag mo, Pastora Maribik, natumbok mo. And for that, Mamita Lala, go away, please go. Joke lang. Walk away, please go. Okay. Oh, Pag-pray alright. natin si Mami Irene at saka si Nanay Luz pa rin. Yung dalawang suki natin ngayon. Yes, shout it out kay Mami Irene, nandyan po siya. Ayan. sige po, wala na pong tanong, ay manalangin na po tayo para si Papi ay makapagpahinga na. Pahinga na. Medyo Yes, oo. nanlalambot na ako eh. Alam mo na si Kuya Ramon. Okay po. Sige, let's pray. Panginoon, salamat po at sa aming pong pagtatapos ay nawa marami po kaming natutunan. Marami po kaming mga turo na po pwede po naming may apply sa aming mga buhay, Panginoon. Na patuloy nga kami ay patuloy niyong hinuhubog. Hindi po namin sinasabing kami pong lahat ay tunay na ganito po kami. Meron din po kami mga pagkakamali, pagkukulang, Panginoon. Pero salamat dahil patuloy niyo kaming pinagtsatsagaan, Amen. patuloy niyo kaming binibigyan ng mga pagkakataon o mga chances, Panginoon, para kami po ay magbago, Panginoon. Hindi lamang kaming mga tunay na nakakilala sa inyo, kundi yung mga kakilala din po namin na hindi wala pa kayo sa kanilang mga puso. Kaya patuloy na kayo, O Diyos, ang tunay na humubog sa amin. Dahil kung kayo po ay patuloy na nananahan sa aming mga puso, tunay na nananahan sa aming puso, sigurado po kami, Panginoon, na ang lahat ng mga binanggit kanina sa aming po mga topic, Panginoon, ay tunay po na magmamanifest po sa aming mga buhay. Yun po ang aming dalangin, tulungan niyo po kami na patuloy maging pagpapala, maging blessing yung buhay po namin sa lahat ng tao, na kung saan ay wala po silang mapupula dahil ayaw po namin kayo rin po ay mapulaan po nila, kundi sa buhay po namin, Panginoon, sa bawat buhay po namin, Panginoon, gusto po namin palaging makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, makapagbigay ng kapurihan sa inyo, O Diyos, makita ng lahat ng tao na yung kayo po sa buhay ng bawat isa, upang sa ganon hindi po kami ang mataas, hindi kami ang mapuri, kundi kayo po pa rin ang maitataas, mabibigyan ng kapurihan
sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Diyos. Ganon din, Panginoon, patuloy naming itinataas, dinadalangin sa inyo ang aming mga kapatid, Panginoon, na Lord. patuloy na hihipuin po sila, si Mami Irene, Panginoon. Lord, patuloy niyo po siyang katagpuin, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan, kagalingan, Panginoon, sa kanyang physical na katawan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na total healing ang himala mo sa buhay ni Mami Irene, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Even si Sister Luz, Panginoon, na patuloy din na ano man yung kalalagayan po niya sa mga oras nito, kayo po yung nakakaalam, Panginoon. Ang dalangin po namin, O Diyos, kagalingan din po para sa kanya, Amen. Panginoon. Amen. There's power in prayer, Panginoon. Kaya patuloy namin silang idinadalangin sa inyo sa mga oras na ito ang kumpletong kagalingan, kumpletong kalakasan para po sa kanila, Panginoon. At sa Amen. lahat may karamdaman, may mga sakit, katulad po yung bayaw ko po, Panginoon, si Rudy na rin, nakahapon po ay naoperahan sa kidney, Panginoon. Salamat po sa tugon niyo po sa aming prayer na naging successful Yes, thank you, ng Lord. Praise God. operation, Panginoon. Maging yung pong hiniling po ng isang kapatiran namin sa church na yung kapatid po niya ay tumaas po, Panginoon, o na-stroke, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, salamat po, O Diyos, dahil tinugon niyo po yung aming mga panalangin na nakasurvive po siya, Panginoon, sa danger, Panginoon. Ngayon po ay nasa maayos na po siyang kalagayan, Panginoon. Amen. Lord, sa mga iba naming kapatiran, hindi man po namin isa-isahin yung mga pangalan nila. Dalangin namin na pagalingin niyo po ang lahat ng mayroong karamdaman, hindi Yes. lamang sa physical na katawan, even their spiritual life, Panginoon, yung mga nanghina spiritually, Panginoon, ay bibigyan niyo sila ng kalakasan, Panginoon, at bibigyan, Panginoon, ng papadaman niyo po sa kanila yung inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Dalangin din namin ang patuloy mong pag-iingat kay Papsi at even kay Mamsi na ngayon po ay nasa Bulacan, Panginoon. Yes, Lord, Lord. patuloy mong bigyan ng healthy body si Mamsi, Panginoon, na inuubo-ubo siya. Dalangin po namin na pagalingin mo po siya sa kanyang ubo, gamitin yung mga gamot na iniinom niya, Panginoon. At makabalik po siya, Panginoon, mamaya sa uuwian niya ng ligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. I-bless niyo kaming lahat, Panginoon. I-bless niyo ang iRadio, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Praise the Lord. Po. Thank you, Pastor Marivic. Thank you, Ay, Pastora. Tayo magpaalam na. Ano? Yes po. Paalam na tayo. Okay guys, thank you. See you again tomorrow. Ang speaker Yes po. natin bukas ay Si Combo on the Yeah, house. on Break the- it down. ayan, DJ Sam, ayun. DJ Sam and DJ Ram. Ayan. Ay, usapan natin ito, ano mo, applicable sa mga bagong kasal, yung mga Opo. at kahit yung sa mga matatagal na rin nag-aasawa na Mhm. dumadanas ng pagtatalo. Ayan. Yeah. Hindi mawawala yun eh. Pero di ba gaya sabi nga ng 1 Corinthians 13 Mhm. 4-5 ba yun? Na kailangan mag-uunawaan, magmamahalan at di ka nakakita ng kamalian. Kasi pag pinatawad mo na, Mhm. huwag mo nang ibabalik yung susumbatan na uli. Kasi Yes. iba nag-uungkatan pa ng ng Kaya, kasalanan Di ba? Correct po. Yan ang hindi maganda sa mag-asawa na nagbabanggitan pa yung nakaraan. Sumbatan. Oo, yung nakaraan, yung pangit, tapos na yun. Huwag na natin Tapos uli, na. huwag na nating Erase buksan na. yun. Oo, forgive and forget na yun. Yun. Yan ang Forgive and importante. forget. At kung maulit man uli, ay pag-usapan na lang ninyo uli yan. Yes. Huwag daanin doon sa lalayas yung si babae o si lalaki, magdadabog-dabog. Pride naman yun, Kuya Ramon. Oo, yung mga ganun ba? Pride. Oo. Kasi ganun ang pag-asawa. Wala naman perfectong marriage. Correct. No Yan perfect po, marriage. Wala. Yan. Kahit saan ka magpunta, may makikita at makikita ka pa rin
Oo nga po. problema pa rin dyan. Hindi perfecto yan. The only Yeah. perfect lang ang ating Panginoon. That's Amen. Amen. Praise the Lord. Alright, time to go. Kita-kita tayo Time to go po. bukas. Ayan. Thank Sige you, po, Kuya Ramon. Kambo. See you tomorrow. Yes po. Ako po See you si tomorrow po. Popsi in behalf of Mamsi and DJ Sam. yeah. Hi. Good- On down. Good night and God bless po sa inyong lahat. Good night. Happy God Valentine's bless. Day. Yo. Here's a beautiful song Mama. para sa inyo lahat. Bye-bye. Alright. God bless. Parang God bless po kayo naman. Bye-bye. mo sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa Hilaga o sa Timog o Kanluran, kahit saan pa man ay aking sisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa Hilaga o sa Timog o Kanluran, kahit saan pa man ay aking sisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.